Sa iba pang balita, naibalik na ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantala, patuloy na inimbestigahan naman ng Department of Energy ang pinagmula ng blackout. Narito ang report ni George Bandola. Natukoy na ng Department of Energy kung saan nagmula ang pagkawala ng kuryente sa buong Mindanao. Sabi ni Energy Secretary Jericho Pitilla, nagmula ang pagkawala ng kuryente noong madaling araw ng Huwebes sa Agus 1 Hydropower Plant sa Lanao del Norte. Bagamat maliit lang daw ang Agus 1, nasa 30 to 45 megawatts lang daw ang planta, naapektuhan ng halos buong Mindanao dahil dumadaan sa national transmission line ng kuryente nito na siyang nagbibigay din ng kuryente sa ibang probinsya. Pero patuloy pang pag-iimbestiga ng Department of Energy kung ano ang nangyari sa isang equipment na sinasabing pinagmula ng power trip. Tiniyak naman ni Pitilla na wala sa National Grid Corporation ang naging problema. Naibalik na ang kuryente sa halos lahat ng mga probinsya pero nakiusap itong sakaling magkaroon ng mga rotating brownout sa ilang lugar ay dahil pa rin sa biglaang pagbagsak ng isang bahagi ng Agus 1. Kasunod nito, hindi naman inaalis ng DOE at ng AFP ang anggulong sinabotahe ang Agus 1. Naunang naitala ng TP ang pagkawala ng kuryente sa Davao City, General Santos City, Zamboanga City, Pagadian City, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, Compostela Valley, Davao Oriental, North Cotabato, Coronadal South Cotabato, Bukidnon, Zamboanga City, Davao del Sur, Maguindanao, Butuan City at Sultan Kudarat. Patuloy pang inaalaman naging epekto nito sa mga pagnenegosyo. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.